Hi guys! Kamusta kayo? Ako si Red Quaresma. Welcome back sa aking channel. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at sipahin na yung tiny bell button dun sa baba para updated kayo kung meron ng mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. At para sa video ito, magkukwentuhan tayo ng mga nakakatakot, mga kababalagan na na-experience ko. Disclaimer, itong mga ikukwento ko ay hindi po katang-isip. Ito po ay base po sa experience ko na gusto kong ibahagi at ikwento sa inyo. Diba, mag-uundas na, so uso na naman ang mga nakakatakot na palabas, uso na naman yung mga kwentuhang nakakatakot, yung mga na-experience nila, lalo na yung mga artista na nag-share ng kanilang mga experience, mga paranormal experience. So ako guys, bata pa lang ako, mga 6 years old pa lang ako, doon ako nag-start makakita talaga ng mas malalang na mga entity, na mga ghost, and magkukwentuhan tayo ngayon. Dahil undas na guys. Siyempre, pag ganito kasi guys, kanyang October, is nagagawa na ako ng content ng mga ganito nagkukwento, nag-share ako ng mga nakakatakot. So, kung iba-backtrack nyo yung mga video ko guys, andun yung mga kwento ko. And isa yun sa pinaka-favorite kong ginagawa talagang content, yung nag-share ng mga kwentong nakakatakot. Kasi mas marami talagang nanonood. Siguro kung kinonsistent ko talaga yung paggawa ng video regarding sa paggawa ng mga ganito, yung mga paggawa ng kwento na na-experience ko tungkol sa mga entity na nakakasalamuha ko, ay boom yung channel natin. But ayoko na magkwento araw-araw ng ganon. ng ganon. Gusto ko kasi iba-iba yung aking content. Kumbaga yung content ko is halo-halo na. Tuwing sumasapit lang ang October, doon na ako nag-share, gumagawa ng content na katulad nito. Alright. Magkukwentuhan tayo ng nakakatakot. So, sa aming magpipinsan kasi is tatlo kaming may ability na nakakakita talaga ng mga entity, ng mga multo. Tatlo kaming magpipinsan. And isa doon yung kaklose kong pinsan is yung babae, si Reynalyn. So, nakakakita din siya ng entity. Kaya kapag magkasama kami, grabe guys, talagang iisa lang din talaga yung nakikita namin. Pag di-describe na namin yung itsura ng mga nakikita namin, grabe, as in, magkamukha, sobrang detalyado, yung napaka-detail ng sabi namin, pagkakwento namin, din drawing pa niya, exact na exact, sobrang grabe, sobrang lala. So, ito na, kwento. So, kami magpipinsan kasi is, mahilig kaming mag-banding talaga. Sama-sama, kwentuhan, kain ng kain, lalo na pagbakasyon noon. Talagang ganun na yung routine na ginagawa namin noon. Kwentuhan kami, and then nagpupuyat din kami, and nagkwento kami ng kwento. Until, yun nga, nagaya yung pinsan ko na pumunta kami sa McDo para mag-food trip doon sa McDo. So, mga ako na yun guys, 10 o'clock PM, and kasi dito sa amin sa Capas guys, yung mga fast food, yung mga restaurant dito, yung mga grocery is sobrang lapit lang, as in pwede mong lakarin walking distance lang. And yan, kasi pag gabi naman walang masyadong sasakyan, and then tahimik. So kumbaga parang ko na namin guys yun, nasa culture ko na namin yun guys, culture thing na ginagawa namin yung ganun, na naglalakad kami para lang mag-food trip sa mga sa mga Jollibee, McDo, ganun, baka naman. And syempre yun, naglalakad. Kasi yung house na tinutuloy namin dito sa Capas is village siya guys, but kokonti lang yung bahay. Malalaking bahay siya, pero village siya, tapos sobrang tahimik siya. And then dun sa, habang naglalakad kami papunta dun sa may highway, ay meron marami kami siguro mga 7 kaming magpipinsan na naglalakad dyan. 7 kami na lang. And then dun sa isang bahay, na kapitbahay namin, meron kaming nakita doon na isang lalaki, as in para siyang natamaan ng ilaw, para siyang fluorescent na tao na nag-form na, para siyang fluorescent na tao, ganun. Talagang umiilaw siya guys, sobrang liwanag niya. At yun nga, akala ko ako lang yung nakakakita, pero nakikita na rin pala ng pinsan ko. And then yung tao na yun guys, yung parang ilaw na yun guys na tao. As in, taong-tao talaga siya guys.
doon sa gate ng kapitbahay namin, tumagos siya. Sabi ko, hala, ano yun? Ay, oo nga, sabi ng pinsan ko, na gano'n. Nakita mo yun? Oo, sabi ko, ayun, sinabi ko nga, dinescribe ko sa kanya yung nakita ko. Isang taong matangkad, pero para siyang nailawan ng torso. Exactly, sabi ng pinsan ko, ganun din yung nakita ko. Sobrang natatakot ako, sabi niya. Akala ko, ako lang yung nakakakita. Tumagos siya sa gate, as in, grabe, tagos na tagos siya sa may gate ng kapitbahay namin. And yun. Oh my God, kinikilabutan ako guys. This is real experience guys. Real story na talagang grabe tumagos talaga siya. Pero yung formation ng tao na, I mean yung tao na yun guys is para siyang ilaw. Kasi tumagos siya. Grabe kinikilabutan ako. And then yun nga, nakarating na kami sa McDo. Kinuwento namin sa mga pinsan namin. Hindi naman daw nila nakita. And then, ito na guys, yung last scenario. Last na scenario. Nung papauwi na kami, naglakad kami. Kasi, although merong namang masasakyan na tricycle, but sabi namin, lakarin na lang namin para yung kinain namin is bumaba siya kaagad. So, naglakad kami pauwi. And then, ano nyo ba guys, nung naglalakad kami, pauwi dun sa amin, is merong isang bus na as in dumaan, lumang-luma na siya, madilim yung loob. Bukas yan. Ang dali na guys. May tao. Ha? Sira. Ay ba? Yun, may tao lang guys. Nasaan na ba tayo? Yun yung papauwi na kami guys. Meron kaming nakitang bus na dumaan. As in, madilim na madilim siya. Luma na yung bus, yung white. And then, as in, walang nakasakay guys. Wala ding driver. And then, mabilis na ganon. Kaming dalawang magpinsan lang din nakakita nun. And then, yung mabilis na yung pagpuna ganon ng bus is as in, nung tinignan namin siya, nung nilingan namin siya, as in, nawala siya guys. So, kinikilabutan ako guys. Totoo to guys, totoo. And then, yun. As in, madilim yung bus. Madilim dun sa loob, walang driver. And then, white lang siya. Lumang-lumang style na bus. So, yun. Sabi ko, nakita mo yun? Insan ka ako ganun. Nakita din daw niya. Grabe. So, yun nga. Nag-cleanse lang din kami sa bahay. Kaming lahat, kinuwento namin. And then yun, natakot yung mga pinsan namin nung kinukwento namin. So, yun yung isa sa mga experience na grabe is grabe, but hindi naman ganun nakakatakot para sa akin guys. Kasi parang isa normal na lang. Kumbaga, hindi pa to malala. Pero meron pa talagang mas malala akong na-experience guys na talagang brutal yung mga nakikita ko. So, sa susunod na araw, magkukwentuhan ba tayo? Kung gusto niyo yung mga mas kahindik-hindik at nakakatakot na mga na-experience ko. At talagang yung iba dun guys is humihingi ng help. So, oh my God. Paano kung gagawin nyo guys? And syempre guys, ako kahit pag nakakakita din talaga ako ng mga ganito, is sobrang natatakot ako. But pinagpipray ko na lang din. Kasi hindi ko kayang panghawakan. Hindi ko kayang hawakan yung mga ganitong sitwasyon. Okay guys, kung nagustuhan nyo ito, bigyan nyo ito malaking like. So gawin kayo kung meron yung mga request na video na pwede kong gawin dito sa aking channel. You know, bye!